Mga kabayan, sa wakas, pwede nang makalaya si dating Pangulong Duterte anumang oras mula ngayon. Ito ay matapos umaksyon ang lead counsel ni dating Pangulong Duterte na si Attorney Nicholas Kaufman. Pag nagkataon at pumanig ang korte ng ICC sa mabigat na argumento ni Kaufman, hindi na magpuproceed sa trial ang dating Pangulo at agad na ipag-uutos ng ICC ang pagpapabalik sa bansa kay former President Duterte. Ito ang depensa ng mga abogado ni PRRD. Sumali ang Pilipinas sa ICC noong 2011 pero kumalas noong March 17, 2019. Dahil hindi na tayo kasali sa ICC, walang karapatan ang korte na mag-imbestiga sa mga nangyari pagkatapos ng withdrawal. Pangunahing argumento: una, wala ng jurisdiksyon ang ICC sa Pilipinas matapos ang pagkalas. Pangalawa, ang preliminary examination ay hindi opisyal na kaso, kaya hindi ito sakop ng Article 127 ng Rome Statute. Pangatlo, ang prosecutor ay hindi korte. Sa makatwid, hindi legal ang mga hakbang na ginawa ng ICC pagkatapos ng withdrawal. At pang-apat, ginamit ang mga kasong Burundi at Abhal Rahman bilang president. Ngunit ayon sa mga abogado ni PRRD, mali ang mga ito para ipilit ang jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas. Ibig sabihin, wala ng karapatang pakialaman ng ICC ang Pilipinas. Ang investigasyon ay walang bisa at labag ito sa batas. Narito ang pahayag ni Attorney Nicholas Kaufman. I've said already in the media that I think it's a compelling argument, but the ultimate arbiters of that argument are the judges themselves. And it's not for me to tell them how to find, ultimately, what they believe is the correct decision, the correct judgment. I hope they will accept my argument. Samantala, umani ngayon ng papuri itong si Senator Amy Marcos matapos makatulong ang kanyang ginawang investigasyon sa Senado para kwestiyonin ang iligal na pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Ayon kay Kaufman, malaking bagay ang mga ebidensya na ipinalabas ni Senator Amy para magising ang korte ng ICC na may malaking paglabag nga ang gobyerno ng Pilipinas para ipagkanulo ang kanilang mamamayan sa katauhan ni Rodrigo Roa Duterte. At higit sa lahat ay naging Pangulo pa ng bansa sa loob ng 6 na taon. I've even read the final report. I've seen the thorough work that has been done by Senator Amy Marcos. Mention has been made of the arrest, mention has been made even of the jurisdictional arguments. They are very compelling and they support our arguments as well. There are definitely arguments that can be derived from that report and will be used. Reference will possibly be made as well. Magsabi na walang paki ang Senado sa usaping ito, isa lang ang masasabi ko: walang gamot sa kakapalan ng mukha mo. Sa kabila ng bangayan sa harap ng sambayanan, narinig natin si Pangulong Marcos. Matatag, matapang. The International Criminal Court has no jurisdiction over the Philippines as we remain to have a working judicial system and law enforcement mechanisms. Maliwanag na ang buong administrasyon na ito mula sa pinakataas hanggang sa galamay nagplano. Ikaw ba nagplano ng lahat ng ito? Hindi naman. It was a group effort. Secretary Chudoro was there, Secretary Anyo was there too, and the President and I. Nagsakatuparan. Nag-uusap pa kami. Kayo mga Wag mo hawakan yung nanay ko! Samantala, karma is real. Ito ang sigaw ng netizen matapos nahaharap ngayon ang pinuno ng Criminal Investigation and Detention Group o CIDG na si General Torre III sa patong-patong na kaso. Matatandaan na si Torre ang nanguna sa pagpapaaresto kay dating Pangulong Duterte at sa pilitang isakay sa eroplano upang ilipad sa dahig para ikulong. Maliban kay Torre, siyang pang mga opisyal ng CIDG ang sasampahan ng kasong kriminal dahil sa umaning iligal na pagdetine ng isang negosyante ng 6 na araw. Ayon sa mga ulat, ang pagkakadetine sa negosyante ay walang sapat na batayan at nakabatay lamang sa isang photocopy ng red notice mula sa International Criminal Police Organization o Interpol. Haharap ngayong araw si CIDG Director Police Major General Nick Torres sa korte sa Makati para dumepensa kung bakit no-show siya
sa preliminary investigation ng kinakaharap na kasong serious illegal detention. Kasunod ito ng hindi pagsipot sa sabina ng Makati Prosecutor's Office noong April 28 para magpaliwanag sa reklamo. Nag-ugat ito sa angal ng isang Rochelle Calle hinggil sa pag-detain umano sa kanya ng CIDG sa loob ng 6 na araw gamit lamang ang photocopy na red notice mula sa Interpol bilang basehan. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sa iyong palagay, magtatagumpay kaya at makakalaya na kaya sa lalong madaling panahon si PRRD dahil sa mga argumentong inihain ng kampo ni dating Pangulong Duterte sa hukom ng ICC sa pangunguna ni Attorney Nicholas Kaufman? Sama-sama nating panoorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Hiniling ng mga abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pre-trial chamber na ipatigil na ang proceedings ng International Criminal Court o ICC sa kaso nito dahil sa kawalan ng jurisdiction. Hinimok din nila ang korte na agarang pakawalan ang dating Pangulo nang walang anumang kondisyon. Formal nang kinwestiyon ng mga abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang jurisdiksyon ng International Criminal Court o ICC para imbestigahan ang mga reklamo laban sa dating presidente. Sa kanilang isinumiteng challenge sa pre-trial chamber ng ICC, hinimok ni na Attorney Nicholas Kaufman at Dov Jacobs ang korte na ipatigil na ang proceedings laban sa dating Pangulo at iutos ang agarang pagpapalaya dito. Katwiran nila, hindi natugunan ang mga kondisyon sa mismong Article 12 ng Rome Statute para mapasailalim sa jurisdiksyon ng ICC ang dating Pangulo. Hindi na kasi partido sa Rome Statute ang Pilipinas nang iutos ng pre-trial chamber na buksan ang investigasyon noong September 15, 2021 dahil March 2019 pa naging epektibo ang pagkalas ng Pilipinas sa ICC. Sa naunang pahayag ni Attorney Kaufman, sinabi nito na naniniwala siya na mayroon silang matibay na argumento, ngunit nasa mga hukom pa rin ng ICC ang pagpapasya hinggil dito. I've said already in the media that I think it's a compelling argument, but the ultimate arbiters of that argument are the judges themselves. And it's not for me to tell them how to find, ultimately, what they believe is the correct decision. The correct judgment. I hope they will accept my argument. Samantala nabanggit din ng lead counsel ng dating Pangulo na kanyang nasubaybayan ang naging takbo ng investigasyon sa Senado ni Senator Amy Marcos kaugnay ng pagkakaaresto kay FPRRD. Ayon kay Attorney Kaufman, ang final report ng Senadora ay nakikita niyang nagbibigay suporta sa kanilang posisyon. I've even read the final report. I've seen the thorough work that has been done by Senator Amy Marcos. Mention has been made of the arrest, mention has been made even of the jurisdictional arguments. They are very compelling and they support our arguments as well. There are definitely arguments that can be derived from that report and will be used. Reference will possibly be made as well. Umaasa pa rin ang kampo ni dating Pangulong Duterte na mailalabas siya sa ICC detention sa lalong madaling panahon o bago pa ang confirmation of charges hearing sa darating na Setyembre. Haharap ngayong araw si CIDG Director Police Major General Nick Torres sa korte sa Makati para dumepensa kung bakit no-show siya sa preliminary investigation ng kinakaharap na kasong serious illegal detention. Kasunod ito ng hindi pagsipot sa sabina ng Makati Prosecutor's Office noong April 28 para magpaliwanag sa reklamo ng isang babaeng negosyante. Ayon kay PNP spokesperson, Police Brigadier General Jean Fajardo, wala kasing natanggap na saman si Torre na sinisilip ang posibilidad ng pananabotahe laban sa kanya. Nag-ugat ito sa angal ng isang Rochelle Calle hinggil sa pag-detain umano sa kanya ng CIDG sa loob ng 6 na araw gamit lamang ang photocopy na red notice mula sa Interpol bilang basehan. Bagamat nagpahayag ng handang sagutin ang mga alegasyon, iimbestigahan umano ng CIDG Chief kung sinadya bang madelay o itago ang pagpapadala ng sabina
na April 21 pa dapat natanggap ng kanyang kampo. Titingnan din ni Torre kung may lapses o simpleng pagkukulang lang ba sa furnish ng kopya ng naturang sabina. Are you saying, sir, that the result of the Senate inquiry actually favors the application of your jurisdictional argument? There are definitely arguments that can be derived from that report and will be used. Reference will possibly be made as well. Thank you so much for that. O diba, yan yung sinasabi natin na although we consider na mangga itong si Senator Amy kasi siyempre sinasabi natin na ano pa ba ang silbi nung hearing na yan kung nandun na si Tatay Digong. Wala na tayong magagawa kasi nandun na nga siya. Kaya lamang narinig naman ninyo yung sinabi ni Attorney Kaufman, we can use that as our reference kasi to support yung kanilang argument doon sa laban kay Tatay Digong doon sa ICC. So magagamit talaga nila yan. Nakita ninyo yung ginawa ng House Quadcom hearing na yan. Yung mga hearing na yon, yung mga committee report na yon, yun ang ginagamit nila ngayon sa ICC. So ibabalik natin sa kanila yung ginawa nila, ibabalik natin sa kanila. Ito rin kasi mabuti nga nagkaroon tayo ng counterpart or katumbas nung hearing ng Quadcom dito sa ginawa ni Senator Amy kasi lahat ng mga collected data and the results na ginawa ni Senator Amy dito sa hearing na ito magagamit doon sa ICC hearing. Kaya nga 'di ba sinasabi natin anything you say will be used against you. So you have the right to remain silent. So ito po yun yung proseso na to. Lahat ng lalabas diyan sa hearing ni Senator Amy magagamit as a reference. Hindi man lahat, pero yung mga evidence, like for example, itong pinalabas ni Senator Amy na video, ito very detailed na ito. 2024, so first maisog Ayan, itong video na ito, malaking bagay ito, panoorin natin. rally sa Davao, nagliyab ang balita at social media. Matapang, walang preno. Mr. President, baka susunod ka sa dinaanan ng tatay mo. Diyan ako takot. Ayaw ko mangyari sa iyo yan. Nagbato ng maaanghang na salita si dating Pangulong Rodrigo Duterte laban kay Pangulong Marcos tungkol sa di umano'y paggamit ng droga at ang kontrobersyal na People's Initiative. Sino man magsabi na walang paki ang Senado sa usaping ito, isa lang ang masasabi ko, walang gamot sa kakapalan ng mukha mo. Sa Senado, sa kapareho at sumunod pang mga buwan, si Senator Amy ang nanguno. Pakialam sa PR, wala kang pakialam sa PR, wala kang pakialam sa PR. Siya ang unang nagtawag ng pansin. Siya ang unang nagtanong, para kanino ba talaga ang PI na yan? Marso 2024, sa kabila ng bangayan sa harap ng sambayanan, narinig natin si Pangulong Marcos. Matatag, matapang. The International Criminal Court has no jurisdiction over the Philippines as we remain to have a working judicial system and law enforcement mechanisms. Walang jurisdiksyon ang ICC sa Pilipinas. Sa Sabong, nagpagpag siya ng balahibo. Ang hindi natin alam, paghupa ng alikabok ay nagsimula ng ilatag ang plano para muling sumagi sa ICC. Kaya pagtungtong ng Mayo, tahimik ngunit mabilis ang galaw. Isinumite ng DOJ ang legal brief para sa posibleng pag-aresto kay FPRRD. Isang pagtataksil na walang nakapansin. Hunyo, umutok ang balita. Nagbitaw si VP Sara bilang DepEd Secretary. Tendered my resignation as the Secretary of Education effective July 19, 2024. Isang babae ng tapang ngunit walang nagawa dahil sa likod ang tama. And we have commitments to them. Ayaw nila ipagpatuloy ang pag-iimbestiga. Maliwanag na ang buong administrasyon na ito mula sa pinakataas hanggang sa galamay. Nagplano. Ikaw ho ba nagplano ng lahat ng ito? Hindi naman. It was a group effort. Secretary Chudoro was there, Secretary Anyo was there too, and the President and I. Nagsakatuparan. Kayo mga Wag mo hawakan yung nanay ko! Nagkagulo. Tayong magawa. Wala tayong magawa dahil mismo ang gobyerno. Ang ginawa
nagtakpanan. Mamili ka. Kapag warrantless arrest, edi may period. Kapag may warrant, walang period. I'm being cautioned by the DOJ, ma'am, that it may be sub judice already to discuss that because of the habeas corpus pending in the Supreme Court. Ngunit lumabas ang buong katotohanan. Ganito pala ang bagong Pilipinas. Hindi man lang natin alam. Tahimik ang pagtataksil. There was no red notice and what was issued was merely a diffusion. Tahimik ang pagwasak. Paliwanag mong maigi, representative ka ba ng Pilipinas or representative ng Interpol? Pipili ka lang. Represent ko po ang Interpol NCB Manila. So mali itong papel na to. Harapan ang pagtalikod. Grabe. Yan pa lang nga yung si Marcos Lacanlilaw na contempt. 2 days lang pinalabas at na-issue pa. Nagkaroon pa ng issue between Senator Amy and Senator Chis Escudero. Samantalang yung si Colonel Grijaldo hanggang ngayon nakakulong. Nakita ninyo yung two sides of the justice system sa Pilipinas. Talagang unfair, unbalanced talaga. So, dito mo makikita talaga no na itong nangyayari sa bansa natin ay hindi talaga makatao. At good thing, ito, lahat ng ito na nangyayari sa hearing ni Senator Amy ay magagamit po yan. Hindi lang po video yan, hindi lang nicely made na video yan. That is supported by evidence. May mga evidence, may mga documents na nakuha ang hearing na yan, like yung report on si Lacanlilaw, alright, yung report ng ginawa or minutes ng pag-aresto kay PRRD. So, hindi po yan sali-salita lang. Otherwise, nakasuhan na sana si Senator Amy. So, antabayan na natin yan kasi good news yan. Diyan pa nga lang dito pa nga lang pwedeng makalaya si PRRD. Malay natin, magagamit ito doon sa interim release application. The defense of Tatay Digong formally challenged the ICC on their exercise of jurisdiction. So ito po nakasaad po dito sa Article 12, 13, and 19 yung mga provisions na gustong i-point out ng ating Defense Council kung saan hindi po pasok sa jurisdiction ang pagpapadinig ng case ni Tatay Digong sa dahig sa ICC. So makikita po natin dito Article 12 pointed out, Article 13 pointed out, and Article 19 pointed out. So yung sinasubmit nila dito na dapat po talaga ay yung jurisdiction po nung ICC ay wala na po since 2 years, March 19, 2019 ay wala na po, tapos na po yung 1 year 1 year gap ng pag-withdraw ng Philippines sa ICC. So 2018 took effect on 2019, and then 2021 kung saan sagawa ng pre-trial investigation ang prosecutors ng ICC, and hindi na po yun pasok doon sa jurisdiction ng ICC. Tapos na kumbaga lapse na dapat before 2019 dapat doon na sila nagsagawa ng investigation. Paano naman pasok tayo doon sa sinasabing jurisdiction ng ICC? So ito po ang mga ni-raise ni Attorney Kaufman doon sa tatlong article 12, 13 at saka 19. Ayan, kung saan hindi talaga pasok, diba? Especially doon sa article 59 kung saan hindi rin na-exercise yung pagrespeto nung pag-surrender kay Tatay Digong nung nasa Pilipinas pa. Diba dapat kasi yun, dapat nasa competent court pa. So yan po yung mga na-raise na issue dyan, and especially when going back to the Senate investigation ni Senator Amy, pointed out lahat naman doon yung mga violations na ginawa sa pagpapasuko ni Tatay, pagpapasuko kay Tatay Digong
So, ayan po yung antabayanan natin yung result. The prosecutor has never demonstrated that the court was legally authorized, diba, to exercise jurisdiction of the Philippines, effective withdrawal from the Rome Statute. Yan po ay noong 2019.